Yung anak ko po kasi nung June 2, 10 a.m. ng umaga po, papunta po ng school ng San Nicolas. Ibali, pag-enroll niya po, meron po siyang isang lalaki na nagtanong sa kanya kung paano mag-enroll. Kinausap siya. Tapos nung lumalayo siya, inablot po siya sa kaliwang braso. Okay Tapos po. tinakbayan sa tinutukan siya ng barel. Sinakay po siya dyan sa kotse. Po, nung maisakay na siya sa backseat, bumaba yung suspect. Hindi niya mabuksan. Gusto sana niyang lumabas. Ginawa ng suspect, pumunta sa driver seat. Tapos nung pagdating doon, driver seat, yung anak ko raw po, pinalipat doon sa passenger. Tapos doon pa lang po sa sasakyan, doon po yung may pinagawa sa kanya, yung po ng anak ko. Nung may pinagawa po sa kanya, nung matapos po yun doon, ang ginawa niya naman po, nag-travel na po sila. Tapos habang yung anak ko nakayuko, nakatutok daw sa kanya yung baril. Tapos ibinaba po siya sa arko ng San Fernando. Tapos paglagpas po doon, na po yung Santo Tomas. Sir, para lang po mas malinaw, ang pinapagawa po sa inyong anak ay pasintabi lamang po pinapasubo po yung ari ng suspect. Yun po ang ng... Habang nakatutok po ang baril. Opo. Sabi ng anak ko, habang nagta-travel sila, pinahubad siya ng damit. Sabi sa kanya, pakita mo sa akin katawan ko. Hindi niya lang po alam kung pinipicturean siya o binibidyoan. Sabi sa kanya, gusto ko makita yung katawan mo. Noon pong hinablot siya, anong itsura po nung lugar daw doon? Walang ibang tao, walang polis? Kasi malapit sa paaralan po yun, enrollment. Opo, wala po kasi yun. Yung daanan po kasi yan. Bihira po kasi yung nadaan talaga. Wala pong doon, walang sabi yung pulis, wala talagang kahit yung barangay. Ang barangay po kasi nasa harap ng school o kaya dito sa tawiran papuntang yung Dabso, yung highway, yan po nagkakaroon ng pulis. Pero pagkakataon na po kasi noon, wala naman pong schooling. Kaya wala pong pulis o barangay. Wala pong ibang nakakita na nung nandinampot Ang kwento po sa akin ng anak ko, meron siya nakita isang bata. Kaso sumigaw siya ng tulong, kaso tumakbo. Sabi ko sa'yo, Nakistab ko. Titignan ko lang katawan mo. Ba't titingin mo hindi? Titignan ko lang. Ano sasabihin ko sa'yo? Pag umalis ka, nyari, iniwan kita sa gilid. Pag umalis ka, tatamaan ka sa akin. Lumuko ka! Kunyet! Pagbabarilin kita pag sumigaw ka. Babarilin nga kita pag sumigaw ka. T-shirt. Opo. Pinapos siya? Miss Bevs, kayo din daw po ay isa sa mga nabiktima nito ng lalaki ng suspect na ito. Maaari niyo po bang maikwento sa amin kung paano naman po kayo nabiktima nito, ma'am? Bali, nangyari po to nitong June 27 lang po, 12:45 ng tanghaling tapat po. Okay. That time po kasi is papunta ako sa sakyan ko kasi magla-lunch kami ng friend ko. And then, nung pagka-open ko po ng sasakyan ko, bigla pong may lalaki na po sa likod ko. Okay. And then, tinutukan niya po ako ng baril. Yung sa last video po, is yun po yung pabalik na kami dun malapit sa kung saan niya ako kinuhaan. Sabi niya po kasi naiwan niya daw yung cellphone niya doon sa sasakyan niya. Kaya po kami pabalik nun doon. Kung saan po ako na-rescue, pinart niya po doon yung sasakyan niya. Yan po yung tinatakot niya na ako. Wag akong sisigaw, wag akong susuway sa gusto niya, kundi babaralin niya po ako. Kasi iiwan niya daw po ako saglit kasi kukunin niya nga daw po yung cellphone niya. May titignan lang daw po siya. Alam niyo po ba kung saan nahuli to? Kung taga-saan tong suspect Hindi na po to? namin alam kung taga saan siya. Pero nahuli rin siya, bandang San Fernando rin. So, taga Pampanga talaga to kasi Siguro. doon din nangyari tong isang biktima. Opo, nung mahuli na po siya, dinala po sa Bagong Palengke, binerify po ng anak ko, yung sasakyan, plate number, tapos pati siya. Okay. Itunuro siya, may tattoo siya rito, may itim. pati Anong yung petsa boses. po yan? Nahuli siya? June 2 po. Nung June 2 rin, nahuli rin Opo, siya same gabi po. day. Pero nakakapagtaka, June 2, nahuli same day. Ito, nagka-biktima pa siya ulit ng June 27. Tapos ano po yun nun, ma'am, June 3 na-inquest siya. Noong June 2 na po na yun, gabi po, may mga biktima pa siyang dumating, bukod sa amin. May biktima po siyang dumating. Ilan po yung naalala niyong dumating din nung araw na yun? Bali, 2 po. Iba pa si Miss Bevs. Di nahuli siya, Opo, June nag-inquest. Tapos, kailan siya nakalaya ulit? July 19 daw po nakapagpiyansa. June. June 19. June 19. Nakapagpiyansa siya. Opo. Tapos, nung nakapagpiyansa siya, yung anak ko pong babae nakakapagkwento sa asawa ko na sabihin daw niya, ma, parang yung
umano sa akin, parang nakikita ko. Yung Hindi po sasakyan namin o yung alam- tao? Yung tao po na nakamotor, hindi po namin alam na nakalaya. Hindi nyo pa alam na Opo. nakalaya. Ito na lang pumuli. Tapos kaya hindi naman namin, sabi, baka ano mo lang yan, ginaganon siya. Kaya naman balita namin nakalaya, kaya naano kami na, siguro nga na papakita sa kanya. Sa mga nanonood, ito po yung isa sa mga most wanted to na sa Pampanga. Opo. Si William Meriacore, meron siyang reward na 500,000 na kung nakikilala nyo po at alam nyo kung saan ngayon tong si William Meriacore, ipagpaalam po. Ma'am, ano pong status nitong kaso at saka base sa mga investigasyon nyo, nakailang biktima na itong si William? Status niya, ma'am, we filed already the case against dito sa suspect po natin na sexual assault in relation to RA 7610. In addition doon, ma'am, na isama din natin, ma'am, ang case natin, ma'am, sa kanya, violation of 10591, yung ginamit niya, ma'am, na baril, kahit fake po yun, dahil ginamit niya sa krimen, na ipasok din po natin. Dalawa po ang case na sinampa natin sa kanya. As to the number of reported incidents natin sa suspect natin, ma'am, siguro mga 3 o 4 na cases, pero other municipality naman po yun, ma'am. At that time na na-aresto natin yung suspect, nakipag-coordinate po tayo sa ibang station kung sino pa sa kanila na may mga cases, incidents, related incidents, dahil kung identify ng victim nandito sa station, they can go to our stations para po ma-identify kung same suspect po. Alam ko, ma'am, 2025, meron na rin siyang incident, ma'am. So as to the specific, ma'am, na case, ma'am, hindi ko ako makapagbigay, ma'am, kasi hindi po namin handle, ma'am. Pero hindi lang po siya, ma'am, ang unang naging victim po, ma'am, yung sa incident po ng San Fernando. Sa amin po, nakapag-report siguro, ma'am, as early as that day. At thankful kami, ma'am, sa presence of mind ng ating victim na na-identify niya at na-remember niya, ma'am, yung plaka ng sasakyan. Yun lang, ma'am, ang naging indicator natin that time, yung sasakyan lang. As to the suspect, ma'am, we don't have an idea kung sino pong suspect. Yung plaka lang po ng sasakyan ang na-identify, at nung time na yon na sighted sa area ng San Fernando, na during that time, ma'am, nagkakanda kami ng checkpoint. Doon na namin, ma'am, na-apprehend itong sasakyan. Then na-find out namin na may mga previous cases na rin pala siya. Naalam nyo po ba kung doon sa mga previous cases, hinuli na siya o hindi pa? Nakasuhan po ba? Regular filing, ma'am, hindi siya arrested, ma'am, as far as I know, ma'am, no? Correct me if I mistake sa mga ibang cases niya. Pero so far, ma'am, regular filing, ma'am, ang nangyari sa iba. Yung sa incident lang po, ma'am, ng San Fernando, ma'am, na-arresto natin siya, ma'am, on the day of reported sa atin, ma'am, yung incident. Na-arraign po ba siya doon sa kaso nung anak nila, nanay at tatay? Natin siya, ma'am, napatransfer natin sa BJMP last June 9, at nakapag-post bail siya upon coordination with the BJMP. Nag-post bail siya, ma'am, June 19. Hindi siya, ma'am, nakalaya. Nakapag-post bail siya, ma'am, while waiting for the trial niya. Kaya nakalabas siya. Pansamantala yung, ma'am, na paglabas niya, ma'am. Pero, ma'am, doon sa cases namin, ma'am, ang bail recommended doon sa sexual assault is 200,000. And while doon, ma'am, sa RA 10591 natin, ma'am, is 100,000 yung recommended bail niya po. Ang problema kasi dito, nakailang ulit na eh. Kung sana coordinated yung mga malaman sana nung korte na recurring itong tao na to para ma-consider dun sa kung bailable at kung magkano ang bail na ipapataw sa kanya. Kung alam na merong previous case, hindi ka basta-basta magpapalaya ulit dahil nang umuulit siya eh. Ang dating sa akin, ang limitado lang yung impormasyon na meron sila, yung sa region lang nila. Kung sana nalaman yon para ma-consider nung prosecutor at nung korte kung magkano ang irerekomendang bail o kung papayagan man lang mag-bail yung tao. Kasi ito na nga nangyari na eh. Dapat nagkakaalaman, ito, dapat natunugan na yung pangalan, na-flag itong pangalan ng tao na to. Teka lang, may kaso to sa ibang region. O ngayon, mag-bail ulit. Baka maulit pa. Sana na-consider yon para hindi na naulit dahil meron may biktima na naman. At habang wala siya ngayon, hindi siya nakadetain,
pwede ulit. Talagang hindi siya nagpapatinag. Kung nahuli ka na, minsan titigil ka na dahil delikado ka na, markado ka na. Pero the fact na inulit niya pa rin, may problema talaga tong tao na ito. So, sir, kamustahin lang po namin yung status kasi nandito po yung mga magulang ng biktima at nag-aalala sila na maaaring parang may nagmamanman daw rin sa anak niya. So, kamusta po yung status nung pagdaki po ulit dito kay Mr. Core? Actually, no, for almost 2 weeks now, since lumabas yung video niyan ng victim, talagang tinutukan na namin yan. As a matter of fact, ako mismo ang nagli-lead dyan sa mga ginagawa naming paghahanap para ma-aresto yung suspect na yan. And as we speak now, meron na kaming mga ongoing operation. Hopefully, anytime, huli natin. General, kamustahin lang po namin yung kasi nagpasok ka na. Yung mga ano po, kung meron po tayong mga naka-assign sa mga eskwelahan na mga nagbabantay sa mga ganito pong nangyayari? Yes, since naman na nagkaroon ng opening ng mga klase natin, no? Yan naman yung isa natin na pinagtuunan ng pansin. Then nagkaroon din ng hindi magandang insidente sa Tacloban. So mas dinubli natin yung pagbabantay natin sa mga paaralan natin. Pinaigting natin yung police visibility. And right now, with instruction power SILG and CPNP, talagang pina-engage yung mga school officials kung paano pa natin mas papalakas yung pagbabantay sa ating mga eskwelahan at doon sa ating mga estudyante. Meron po ba tayong pwedeng itulong sa kanila para sa seguridad ng anak nila? Yes, of course, no. We will direct the chief of police nung concern na lugar niya, then papapuntahan natin, then papacheck natin sila lahat, and we will ensure that their safety. Napaila na rin siya ng seriousness, then meron din kasi kinuha rin niya yung mga gamit nitong victim. At marami pa rin siyang kakaharaping na other cases. Yun po, okay. And sa inyo po, nasa tanggapan po ninyo, General, yung reward po na 500,000 pesos dito sa suspect po na ito, sa mga makakapagpaturo sa suspect po na ito. Yes po, at katunayan po yan ay dinagdagan pa po nag-offer din si Congressman Pogi Lasati ng additional 100,000 Yun, sa ikakadakip po nitong suspect. Kay William naman po, sana kung may konsensya ka, sumubukan. Ang dami mong inawan ng masama and trauma. And sana papagbayaran mo lahat ng nagawa mo sa amin. Ingatan po natin yung mga anak natin. Huwag pong hayaan na lumabas na mag-isa po. Lalo na po ngayon natin, hindi pa po nahuhuli yung suspect. General, meron po tayong magandang balita? Yes, kanina kasi nung nag-i-interview as we speak kanina, ongoing kasi yung pag-track natin doon sa tao. Opo. And then, 10 minutes after nung nag-usap tayo, nahuli na natin itong suspect. Buti naman, sir. Sobrang tuwang-tuwa po kami. Dahil kawawa naman yung mga taga-Pampanga. Hindi makalabas yung mga kababaihan dahil dito kay William. Opo. Saan nyo daw po nahuli, General? At saan daw po nagtatago? Saan po nalagi itong suspect? Nagtago siya sa Marina, Laguna. Then kanina, may mga info tayo na nakuha na pabalik sila ng San Fernando. Pakalayo, Laguna. Pero babalik pa talaga. Kapal talaga na mukha. At sir, parang awa nyo lang po. Request lang din po ni Sen. Rafi, huwag na po nating papakawalan yan. Huwag na po nating hayaang makapagpiyansa. Kung pwede pong i-ano nyo na sa prosecutor na wag na siyang makapagpiyansa. Ito lang yung una niya. Meron pang isa. Patrabaho na rin natin para diretso na. Sige, maraming salamat po, General. Sige po. Opo. Mabuhay po kayo, General. Magandang hapon po. Opo, salamat po. Napakagandang balita po nito. At magkakaroon na po ng hustisya. Doon sa Yung napakarami ginawa po. niyang biktima. Yes. And muli po sa mga iba pa pong nabiktima nito ni William Core, makipag-ugnayan kayo sa amin dito po sa TV5 or sa police station na po para patong-patong na ang kaso nito.